Song. Song. Sila. Huh? 30 daw sila dito papasok. 30 daw sila. Mas mukhang maliwanag. Okay, may upuan na ba dito?
Oo. Yung iba naman taon. Tatlo yung iba. Ba't dalawa na lang pa ulit? Ano ba yun? Ha? Siya talaga magbabasa. Ano ba talaga? Hindi na. Sinabi ni Father eh. Okay. Palagay na lang pala ko panis. Meron pa, marami pa uwag. Ano yan po sa ano, Lili? May offer sila. Marami. Ano ba dito offer nila? Dali na lang siguro mamaya. Hawakan na lang. Sila lang ba dyan? Ah.
months pa lang today. Today is my 8 months. Well, 30. 'Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family. At para sa sponsor natin ngayon na 306 Zambales, Ready Reserve Infantry Battalion. At para sa kaluluwa ni Abdonio Magtoto, Valentin Consuelo Abraham, Filipina Season, Romeo at Corazon Season, Leopoldo Calderon, Mamerto Malabute, Rufo Jr. and Senior Gansano, Dolores, Daprosa, Gloria, Jenny, Jose, Cesar Gansan, Auntie Badua, Almeida Corpus, Efren Tombo, Felisa Celsa, Wilfredo Jose Pelluvelio, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Fernanda, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Buntang, Raul Jose Macalino, Leonardo Felicidad Florentino Chantenco, Adelaida Pangan, Jan Constantine Cordon, Lydia Monsalud, Antonio Tan, Masaru Fukushima, Romeo Senior Silvina, Fortunato Ateri, Daniela Agustin, Gorgonia Dolores David at Gideon Pati. Nakakayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula o sa kasikatan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. Ang ating pambanal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Therese of the Child Jesus Diocesan Shrine. Magsitayo po ang lahat at awilin ang Panginoon. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mga kapatid, tayo na sa 6 na linggo sa karaniwang panahon at upang maging marapat dapat tayo pumanap sa pagdiriwang na ito. Manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maasahan. Sa kagandahan daw mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi kasalanan ang magtiwala sa kapwa, ngunit maling ilaan ang buong tiwala at pag-asa sa tao o sa kanyang mga gawa. Ang taong naglalagak ng kanyang buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay pagpapalain. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremiah. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at magtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng basisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito.
Kahit di umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang damot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay, at naipapadpad kung hangin umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa pilosopikal na pananaw ng mga sinaunang Greko, may ilang miyembro ng simbahan sa Korinto ang hindi makapaniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Ayon kay San Pablo, ang muling pagkabuhay ni Kristo na siyang saligan ng mabuting balita ang patunay na mayroong muling pagkabuhay ang mga tao. Ikalawang pagbasa. Una Korinto, Kapitulo 15, versikulos 16 to 20. Kung hindi muling binuhay si Kristo, walang katuturan ang inyong pananampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan.
Sumainyo ang Panginoon. at sa mayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at ang mga sabayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at naalimunan ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyo mayayaman ngayon, sapagkat magtatamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang turo po sa amin, ang modernong konsepto ng pagtingin sa tinatawag nating 10 utos ng Diyos ay makikita sa tinatawag nating Beatitudes. Itong version na ito ay kay San Lucas. Yung isa naman ay naroon kay Mateo. Yung pamamaraan kung paano mamuhay bilang mabubuting anak ng Diyos. Kung paano sumunod kay Kristo. At marahil, noong sinasabi ito, sinasabing mapalad kayong mga dukha, nagugutom, tumatangis. Noong mga pagkakataong siguro ang simbahan ay nagtatanong sa kanyang sarili pagkatapos siyang sumunod kay Jesus, pero ito pa rin ang kanyang karanasan, nahihirapan siya, nasasaktan, at maaaring patayin, pero aalalahan nila ang sinasabi ng Jesus na mapalad kayo. Siguro iniisip nila na mas okay sana yung ibang tao, pero sinasabihan sila ni Jesus na hanggang doon na lang sila. Yung kanilang kaginhawaan, kayamanan ay hanggang dito lang sa mundong ibabaw. Ilang years lang nilang matatamasa yan. Abot sila ng 90, okay lang. 100, Pero pagkatapos nun, yun ang pakaisipin natin ng mabuti. Hindi pa. Pero, hindi na naman magandang isipin na dahil umiiyak ka, mapalad ka na. Hindi, no? Hindi dahil sa parang pinagtatabuyan, kinapupuutan. Mayroong mga tinatawag na pa-victim. Alam niyo yun? Kunwari lang, pero hindi naman talaga totoo. At hindi dahil sa mayaman ka, kawawa ka naman. Hindi iyon. Siguro ang mahalaga ngayon linggong ito ay makita natin ang mabuti ang pinaka-tema ng ating mga pagbasa. At ang sinasabi niya ay yung pagiging mapalad. Paano ba maging mapalad, Father? Pag maganda pa ang damit, okay na yun? Okay naman kaming mag-asawa. Yung girlfriend ko naman, okay naman kami. Mapalad na ba ako? Nakapagtapos naman ako, may trabaho ako, etc. etc. Naglilingkod naman ako sa simbahan. Buhay pa naman ako. Mapalad ba ako? Hindi ko sure. Hindi natin sure, di ba? Alam niyo yung kwentong mag-asawa na wala silang anak. Hindi ba sila mapalad? Ano sa palagay niyo? Magsalita naman kayo, Ano sa palagay niyo? Pag walang anak yung mag-asawa, mapalad ba sila? Hindi. Magdepende siguro, no? Sige. Bigyan pa natin ng sitwasyon. Nabuntis naman yung sa bandang dulo. Nabuntis yung babae. At nanganak na. Pero namatay yung babae. Mapalad ba sila o hindi? Parang yung mapalad, isa, dalawa.
Yung iba nag-iisip pa. Maganda naman yun. No? Sana nga nag-iisip. Importante yun ngayon, mag-isip tayo ng mabuti. No? Huwag masyadong agresibo ng mabuti. Kasi pag minsan, agresibo tayo. Pero kung yun ang sagot ninyo, it's okay. Pagkatapos, lumaki naman na yung bata. Nung lumalaki siya, marami naman silang buwan, marami naman silang ari-ari at kahit papaano. Kaya lang, nung panahon yun ay mayroon silang kabayo at nangangabayo yung binata, yung anak na, no? At nadisgrasya siya, nabaldado. Mapalad ba sila o hindi? Ano ba yan, Father? Kung ano nung mga... Tapos, nagkagera. Lahat ng mga binata na pwedeng sumabak sa gera, baldado yung anak niya. Hindi pwede. Mapalad ba sila o hindi? O sige, paalam na. Kwento-kwento lang naman yan. Pero kung gusto niyo i-apply sa sarili niyong buhay, pwede rin naman. No? Ang totoo, ang pagiging mapalad ay hindi sa kailangan, dahil mapalad yan, bubuksan natin ang ating palad. Di ba? Tingnan niyo yung palad niyo. Matatapos lang. Ay, Diyos ko. So, ang pundasyon ng pagiging mapalad ay naroon sa pagiging bukas palad. Yun ang totoo. Di ba? Sapagkat ang tunay na magpapala sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos din. Ha? Yun naman talaga ang totoo. Na ang Diyos ay mapagpala sa atin, kaya mapalad. Nakasalalay ang pagiging mapalad hindi dahil sa kung ano ang mayroon tayo, kundi dahil sa mayroon tayong Diyos higit sa lahat. Dahil mabuti ang Diyos sa atin, dahil mahal niya tayo, dahil nilikha niya tayo, dahil niligtas niya tayo, naroon ang pagiging mapalad. Hindi dahil sa masaya ka ngayon, o kaya malungkot ka ngayon, kundi higit sa lahat dahil mahal ka at nililigtas ng Diyos. Yun ang pundasyon nun. Kaya kahit nahihirapan tayo, mapalad pa rin tayo. Kasi may Diyos na nagmamahal sa atin. Kapag mayaman tayo, edi salamat sa Diyos. Mapalad pa rin tayo dahil may kinikilala tayong Diyos. Ang hirap ng anong buhay mo, wala ka pang Diyos. Bahala ka sa buhay. Hindi ba? Hindi ba? Kahit anong sitwasyon, hindi yung sitwasyon ang nagbibigay sa atin ng pagiging mapalad, kundi yung Diyos mismo ang nagpapala sa atin. Yun. Tapos, siguro din, maliban doon, pag tinignan natin ang ating palad, hindi naman tayo manghuhula. Dami yun ang mabuti. Kung medyo marami ng kalyo. O nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa at pagpapala. Yung binigay ng Diyos, tayo mismo ang pandin, kumilos. Hindi ba? Diba? Basta nakabukas palagi yung palad natin. Nakahanda na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Nakahanda na kumilos, magtrabaho. At lastly, nakahanda rin tumulong sa iba. Kaya bukas palad din siya. Na sana hindi lang para sa iyo. Kasi yung grasya na mayroon ay hindi naman sa atin lang. Sa iba din. Maging daluyan sana tayo. Ganda nun, no? Daluyan ng biyaya ng Diyos. Daluyan ng pagmamahal ng Diyos. Daluyan ng awa ng Diyos. Daluyan ng pagpapatawad ng Diyos. Gusto mo ikaw lang? Huwag naman Gusto mo ikaw lang patawarin? Sige, ikaw na. Mag-isa mo sa lahat. Kami doon na lang kami lahat sa baba. Ikaw na lang doon sa taas. Gusto mo ba yun? Sa palagi ko, hindi yun magiging langit pag mag-isa mo.
Kung hindi, binibigyan tayo ng Diyos, minamahal niya tayo, pinapatawad niya tayo, inuunawa niya tayo. O yun din ang ibigay mo sa iba. Hindi lang yan para sa iyo. Kaya pag may nangungumpisan, Father, patawarin sana ako ng Diyos. Hindi ko kasi mapatawad yung biyanan ko. Ano ba yun? Humingi ng patawad, pero yung biyanan niya, hindi niya mapatawad, di ba? Bato-bato sa langit. Pero yun, no? Mas magaan ang buhay pag ganun. Pag nakabukas palagi tayo sa Diyos. Nakabukas tayo para sa ating kapwa. Nakabukas tayo para sa ating sarili. Hindi na parang, di ba, napakabigat. Babagsak tayo niyan. Hindi kayo makakarating. Nandun ka dun sa... Huwag kang pupunta doon. Hindi tayo para dyan. Di ba? Mas magaan. O buksan natin para mas magaan. Ha? Sapagkat huli, ang pagiging mapalad ay naroon sa Diyos sa mapagpala. Naroon sa atin na kumikilos at marunong magbigay din sa ating kapwa. Nawa patuloy tayong pagpalain, hindi lamang para sa ating sarili, ganun din siyempre para sa ating mga minamahal. Huwag nating isipin na kahit na nahihirapan tayo ay miserable ang buhay. Na kahit na 5 ang ating mansyon, maganda ang buhay. I don't think so. Naroon yun sa Diyos. Higit sa lahat. Isama natin siya palagi. Sapagkat siya naman totoo ang pinanggalingan ng lahat. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa ilalim ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinapasakos sa matayang living, pinawag sa kalawan ng mga yumao, nang may katang araw na buhay na magulo, umakyat sa langit, nalaklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya mo na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos samang mapagpala upang sa pamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang tayo sa mga tunay na mapalad sa Kanyang paningin. Buong kababaang loob natin idalangin, Panginoon, dingin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, bilhin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Para sa mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikain makapakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga kapatid namin pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin si Lieutenant Colonel Wilma Dalit Bilman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob sa amin ang sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin kapit Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinala sa katauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aling bigay ng anak mo, naglagak sa aming katayakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyaw ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos
Ama naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ng banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, nilapot sa kanyang malalat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ang mong simbang na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na barabulamin namin ng bispo at ng tanang kaparian. Ang lahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na napag-asang seremoning mabubuhay, ngayon lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo, pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria ng Diyos, San Jose na tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunuan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na mamakapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos Ama nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, dali sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakalisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mahilig, Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang iyo'y mong laging manapit. Napagsaluhan ng palubong ito sa aming kabubuhay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay araw ng mga puso, inatad po natin yung puso natin. At syempre, yung mga pusong minamahal din natin. Magpasalamat tayo sa Diyos na mabuti, tapat at mapagmahal. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, maraming taglay, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.